Ang kanyang tanong, normal lang ba na namumula-mula no ang ating balat kapag nagpapahid daw tayo ng astringent, doktora? Kadalasan talaga na ang continuous use of astringent, lalo na kung matagal na panahon na, ay nagkukos talaga ng redness o pamumula sa ating balat. No? Usually kasi ang astringent, it contains alcohol, it contains antibacterial properties, salicylics, yung mga nakakatuklap ba, retinol, tretinoin, no? Glycolics, and of course, no, kadalasan pwede ring may hinahalong mga whiteners, no. So these are potential irritants actually sa ating skin, no. Kapag ikay gumamit at ang iyong skin ay acne prone at sensitive at dry, then kadalasan po aari ka talagang mag-develop ng redness from using astringents, no. Usually kasi designed itong astringent na to for oily and acne prone skin because it helps smoothen, exfoliate, and of course, it diminishes the pores, no? So, ang ma-advise ko sa'yo kung ikay namumula because of astringent, you might want to stop it muna or decrease using it once a week lang. O kaya naman, you can shift to toners containing milder chemicals like witch hazel, no? Rose water, or iba pang ingredient like hyaluronic acid, no po pwede rin yun. But most importantly is, you should seek a dermatologist para mabigay yung tamang gamot or tamang treatment para sa iyo. Ito naman, doktora, tumungo tayo sa ikalawa nating Facebook question. Yan naman ay galing kay Cherry Santiso Gunda. Doktora, eto ha, may naiinom pang vitamin sa pampaganda ng kutis? Abang, ganda ng question ha. Ay, Cherry, thank you sa iyong katanungan. No? Napaka-timely ng iyong tanong dahil nga naman ang dami-dami talagang mga supplements na naglipa na online. So, nalilito na yung mga tao kung ano talagang the best para sa kanilang balat and of course sa kanila na ring health. No? So, usually, itong mga supplements na nakakatulong para sa balat na to ay yung mga antioxidants. No? Yung mayroong antioxidant properties, meaning they counteract free radicals na nagda-damage sa ating skin, nagkukos ng premature aging, at kung ano-ano pang problema sa ating balat. No? Ang isa pa ay they actually contain ingredients that can enhance yung tinatawag na collagen. Yung collagen can strengthen the tightness of the skin. No? It is a protein na makakatulong sa tibay ng ating balat, sa smoothness, no? Of course, to prevent also premature aging. No? Ang isa pa nakakatulong din itong mga antioxidants, itong mga supplements na to actually moisturize the skin. Ang katanungan ni Elaine Alonzo Kalakday, meron ba daw gamot, no, sa pabalik-balik na dandruff at pangangati ng ulo? Hi Elaine, thank you sa iyong katanungan, no. Yung pabalik-balik na dandruff actually, maaaring this is caused by number 1, excessive dry scalp, no. Pwedeng napaka-dry ng iyong scalp because of weather or because probably of the shampoo that you are using, masyadong nakaka-dry ito. Pangalawa, maaari rin namang sobrang oily ng scalp mo. You're not really washing and shampooing your scalp enough. Pangatlo, it could also be because of your mga styling gels or mga styling, mga hair products. No? Ang isa pa ay maaari ring stress ang mag-cause niyan. No? So, stress can be a factor. And of course, more commonly, it's caused by yeast. No? Ang yeast is actually, can actually cause the accumulation or the pagdami ng mga skin or excess skin doon sa ating scalp na nagiging flakes. No? Ipatingin kung meron kang kaakibat na psoriasis and eczema. Pangalawa is you can use anti-dandruff shampoos. What's important is hindi mo laging gagamitin. Contrary to what other people does, everyday sila nag-anti-dandruff shampoo. And of course, kung hindi pa rin talaga nag-improve at may kasabay na pangangati, pamumula, then you really have to go to a dermatologist na. Ito, isi-share din po sa atin naman ni Dr. Jean ang tungkol sa tanong ni Noel C. Doc, ito ha, totoo ba na magkakaubo at sipon pagka nabasa ng ulan? Naku, very general question at matagal ko nang naririnig din yan, Doktora. Noel, thank you sa iyong katanungan. Very timely yan, lalo na ngayon na tag-ulan, no? Actually, ang colds or ang sipon ay caused by a virus, no? And itong sipon, you can get it naman anytime, no? Anytime, whether umuulan or mainit ang panahon, no? Yun nga lang, napapansin ng iba na kapag sila'y na uulanan, ay nagkakaroon sila nito. Sinasabi nila na because of the cold weather during rainy season,
mas actually nabubuhay ang virus sa environment. And of course, kulang din sila sa sun exposure, no? Kasi nga walang araw, kumbaga bumabagsak ang immune system dahil kulang ang tao sa vitamin D3, no? Kung kaya't kapag ganitong tag-ulan, talagang we really have to eat healthy and of course drink your supplement, and of course washing of hands is very important. Do not touch your face kapag hindi kayo naguhugas ng iyong kamay.